kumusta na pala yung isinusulong ninyo na infrastructure or master plan ng infrastructure development sa ating bansa para yun nga para kahit mapapalitan yung administrasyon ay magtuloy-tuloy yung mga kumbaga mga malaking proyekto na kailangan natin para makaengganyo ng mga investors, Senator JB. Tama ka, Raymond. In fact, yan ang that's the very first bill that I filed in this Congress, no? Yung 19th Congress, yung pong Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. Dahil po ito'y medyo very technical, very complicated bill, no? Hopefully mai-sponsor natin, maihabol pa natin sa tautog. Dahil nga, tama ka, ang aking pong pakay dito, maikli, kaya na aking nabanggit, maikli ang termino ng bawat pangulo. Dahil sa ating political system, yung administrasyon, kadalasan short and medium term lamang ang mga programang nagagawa at natatapos. But if you talk about big ticket items, mga infrastructure development, railway system, airports, sports, mga nuclear power, mga power plants, yung ating mga dams, no, yung water management, pag malalaking items po, talagang dapat po yan long-term planning. Minsan po 20, 30, even 50 years ang research, study, planning, execution, and implementation. So, yan po ang aking idea dyan na kahit sino ang upong Pangulo, no, dapat itong nasa Comprehensive Master Plan for Infra Development, magtuloy-tuloy po. No? Yung mga Pangulo may sariling programa, pero po yung infrastructure development dapat po tuloy-tuloy. So, ano na yung status? Nakalusot na ba sa committee level o kailan kaya maisasalang sa plenaryo para sa kaukulang debate? Yung mga inaayos dahil kasi maraming departamentong agencies ang kasama po dito. Dapat po ito sana transport lang, pero sinama na natin ng energy, water management, transport. So hopefully maihabol po natin soon, no? Ma-sponsor na po natin.